Nananawagan si Senadora Grace Poe na maglabas na ng official statement ang palasyo. Kaugnay ng umano'y pagbibitiw ni suspended PNP Chief Director General Alan Purisima. Nagdudulot lang daw kasi ito ng kalituhan. Pero giit ni Poe, dapat pa rin humarap sa pagdinig sa Senado sa Lunes si Purisima, magbitiw man ito o hindi. Makibalita tayo kay CJ Torida. Ikinagulat daw ng pamunuan ng Philippine National Police ang balitang nagbitiw na sa pwesto ang kanilang suspendidong hepe na si Police Director General Alan Purisima. Sa gitna yan ng mga isyong kinakaharap niya kabilang ang operasyon ng PNP Special Action Force sa Mama sa Pano, Maguindanao na nauwi sa madugong inkwentro. Si Purisima kasi ang sinasabing utak ng operasyon. Ayon kay PNP spokesperson Chief Superintendent Generoso Servo Jr., wala silang impormasyon kung totoo bang nagbitiw na sa pwesto si Purisima. Sa media na nga lang din daw nila narinig ang balitang nagsumite raw ng kanyang resignation si Purisima sa Pangulo. Hindi rin daw alam ni Servo kung nasaan si Purisima. Wala kaming report or info on that. We have nothing document o official na pahayag that will tell us o na nagsasabi sa amin na officially na si General Purisima ay talagang nag-resign na o tinanggap yung kanyang resignation. Pero sa isang mensaheng ipinadala raw ni Purisima sa isang programa sa radyo, pinabulaanan niya ang balitang nagbitiw na siya sa pwesto. Ito rin ang naunang sinabi ng kanyang abogado. Tumanggi rin munang magbigay ng pahayag ang palasyo tungkol dito. Siguro po hindi ako dapat maghain ng espekulasyon dahil hindi naman po sa katulad ng aking sinabi, wala akong impormasyon ninyo dyan. Hindi man tiyak kung nagbitiw nga sa pwesto si Purisima. Sinabi ni Vice President Jojo Marbinay sa isang pahayag na hindi dapat gamitin ni Purisima ang kanyang pagbibitiw para umiwas sa issue sa Mama sa Pano. Dapat pa rin daw siyang humarap sa investigasyon. Inimok naman ni Senate President Franklin Drilon si Pangulong Aquino na magtalaga agad ng papalit kay Purisima kung totoo ngang nagbitiw ito sa pwesto. Ito rin ang paniwala ni Senadora Grace Poe. Paraan daw ito para maitaas muli ang moral ng pulisya kasunod ng mga nangyari. Kung totoo man itong kanyang pagka-resign ay ilabas na ang official statement kasi hanggang ngayon kalituhan pa rin ang umiiral tungkol dito. Habang suspendido siya, ang aking panawagan ay wag makialam sa mga operasyon ng PNP pero humarap sa aming hearing at siguro doon madedetermina natin kung kinakailangan na talaga ang panawagan na siya'y bumaba. Ang tiyak daw sa ngayon, sabi ni Servo, nakikipag-ugnayan si Purisima kay CIDG Director Benjamin Magalong. Si Magalong ang head ng Board of Inquiry na nag-iimbestiga sa engkwentro sa Mama sa Pano. Sabi raw ni Magalong kay Servo, nagpaabot si Purisima na handa siyang humarap sa investigasyon ng BOI. Hindi lang daw alam ni Servo kung kailan magsusumite ng statement si Purisima. Sa ngayon, nakukunan na raw ng pahayag ng BOI ang 307 tao kaugnay ng engkwentro. 420 tao raw ang target ng BOI na makuhanan ng statements. Mas maganda no, na komprehensibo naming ire-report sa bayan yung resulta ng Board of Inquiry. Mahirap mag-release ng mga jigsaw puzzles na papira-piraso lang eh. Lalo lang natin guguluhin yung kaisipan ng ating mga kababayan. Kasunod naman ng kumpirmasyong patay na ang teroristang isa sa mga target sa operasyon ng SAF na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Ang tanong ngayon, kanino mapupunta ang pabuyang 5 milyong dolyar o katumbas ng mahigit 200 milyong piso? Mapupunta dapat ang pabuya sa sino mang makakapagbigay ng impormasyong mauuwi sa pagdagip sa terorista. Ayon sa source ng GMA News, 2 miyembro ng MILF ang nagturo sa SAF sa kinaroroonan ni Marwan. Pero ayon kay OIC PNP Chief Leonardo Espina, ang Amerika ang magdedesisyon kung kanino mapupunta ang pabuya dahil sa kanila ito manggagaling. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.